Pinasosoli ng Korte Suprema sa PhilHealth ang 60 billion pesos na reserbang pondo na inilipat sa National Treasury noong 2024. Kaugnay niya, makapanayam natin si Dr. Israel Pargas, tagapagsalita Senior Vice President ng PhilHealth. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. So, gaano po kalaking bagay sa PhilHealth itong 60 bilyong pisong isosoli? Well, napakalaking ba, it's a welcome respite for us because ito magsusuporta sa lahat ng ating programa para masigurado yung sustainability ng ating program. Ito yung ating pagpapalawak ng ating mga benepisyo at pagpapaganda ng ating serbisyo. But, Igan, alam mo naman, this will also pose as a challenge for PhilHealth because kailangan naming tapatan yung tiwala na ibinibigay sa amin ng Korte Suprema at ng mamamayan na yung bawat piso na ibinibigay sa amin bilang kontribusyon ay dapat matapatan namin ng kaakibat na benepisyo para sa masigurado ang kalusugan ng mamamayan. Opo. 60 billion pesos plus interest, magkano ho total nun? We have not yet computed it, Opo. but hindi rin namin alam kung merong interest na kasama. Opo. Wala pang pakipag-usap sa Bureau of Treasury, but hopefully magkaroon na po in the nearest future. Pero sabi ng Senado sa Senate Committee on Finance sa budget, isinama na daw ito sa 2026 budget, Dr. Pargas. Opo, yun nga po yung sinasabi ngayon na hindi siya ibibigay as a separate, but rather doon sa for the GAA for 2026, kaya po naging 113 billion yung naka-allot as a subsidy for PhilHealth would be 53 billion yung subsidy from the sin tax and 60 billion, yun po yung that would represent yung refund. Okay. Sabi nyo para mabalik yung tiwala sa PhilHealth, dun sa COA, Commission on Audit, may 40 billion pesos po na pondo. Ito yung sa subsidy na contribution para sa mga senior, PWD at mga mahihirap. Pero sabi ng COA, 9 billion pa lang po ang nare-release. So, asan yung ibang pondo, Dr. Pargas? So kung 9 billion pa, hindi ko po nakita pa yung Okay. COA story. Apo. But kung yun pong 9 billion na nare-release, ano po ba yung context? 9 billion yung nare-release ng national government to PhilHealth. Kung 40 billion po yung budget, pero 9 billion pa lang yung nare-release sa amin, Apo. or 9 billion pa lang yung nakakaltas. Ngayon, kung 9 billion pa lang po ang nare-release sa PhilHealth, then definitely yun pong remaining ay nasa gobyerno pa po, hindi pa po nare-release sa amin ng DBM, kung yun po yung context. Oh, okay. Wala rin daw po kayo nakuhang alokasyon para sa inyong expanded benefit packages. Paano po kayo makapagbibigay po ng serbisyo kung wala raw pong pondo, sabi ng COA? Well, kung makikita mo naman, Igan, kahit wala kaming naging subsidiya noong 2024, ay patuloy nating ini-expand ang ating mga benepisyo. In fact, Opo. noong 2024, nag-increase kami ng 30%, then first quarter of 2025, another 50%, and nag-expand din tayo ng ating mga case rates at meron tayong mga bagong programa na ipinalabas katulad nung YAKAP, which is our primary care. Opo. So, gaya po nung nasabi ng ating Pangulo, Dr. Edwin Mercado, noon pa, sapat at meron pong pera ang PhilHealth para po maipagpatuloy ang programa. Opo, may binanggit din ng COA, ewan ko nakarating sa inyo, Dr. Pargas, yung 13 DOH hospitals, baka raw maapekta ng operasyon dahil nahihirapan sila mag-claim sa inyo. Well, basically, actually, Igan, for 2025, as of October, we already have paid around 250 billion pesos in benefits. Opo. That's, of course, nationwide, which is around 83% increase from the 2024. Okay. And ang ating pagbabayad po, kung ito ay good claims, ang national average right now, it's around 23 days. So kami po ay nakakapagbayad ng mas mabilis sa nakatakdang 60 days because on the national average, 23 days, as long as it is good claims. Opo. Ngayon, nagtatagal or nagkakaroon ng
mas mahabang proseso kung ito ay yung mga claims na una na di-deny Opo. kasi hindi sumusunod or ibinabalik natin ng claim kasi may mga kakulangang Requirements. Opo. Opo. So Okay. kung ganun po ang claim nila, magtatagal po talaga yung proseso. Balikan ko lang yung 60 billion na pinasosoli ng Supreme Court. Mabilis yung lipat nyo sa National Treasury. Yung pagbalik sa inyo, sa proseso po, ngayon taon ba makukuha nyo na yan? Well, kung ito po ang binabanggit po, kung gaya na nasabi nyo kanina, kung ito ay isasama doon sa 2026 General Appropriations Doon na lang, oo. Act, so next year pa po natin ito makukuha once mapermahan po ng Pangulo. Okay. Maraming salamat, Dr. Israel Francis Pargas ng PhilHealth. Ingat po kayo. Maraming salamat din po at magandang umaga. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.